Sinong makapagpapaliwanag sa inyo kung ano yung mga aklat na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta? Sinong magsishare sa inyo? Ano yung mga aklat, mga pangalan ng mga aklat at sino ang mga binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga aklat na iyon? Sinong Tulad na nagbibigay lamang sa ng inyo? banal na Quran na Hmm? inahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hmm? sa wikang Arabic. Hmm? Ang kahuli-huli ang kitab Hmm? para sa sanlibutan. Hmm. Ano pa yung mga ibang mga aklat na binigay ng Allah? At mga aklat na yan ay yan ang tinatawag na Al-Kutub As-Samawiyah. Ibig sabihin ng Kutub Samawiyah ay kutub na ibinaba mula sa kalangitan. So, ano yung mga aklat na ito, no? Yung, Sheikh, yung angel po, yung sa Ebanghelyo po kay Isa alayhi salam. Oh, Ebanghelyo, ibinigay kay Jesus alayhi salam. Okay, ano pang iba? Zabur, binigay kay Propeta David. Oh, Zabor na ibinigay kay Propeta David, si Daud alayhi salam. Ano pa? Suhuf kay Propeta Suhof na ibinigay kay Propeta Abraham, si Propeta Abraham. Abraham. Ano pa? Taura kay Propeta Musa. Taura na ibinigay kay Propeta Musa, si Moses alayhi salam. So, yan, kung titingnan natin ang mga aklat na ito ay iilan lang ang mga aklat na maaari nating banggitin o kaya ay mga napag-alaman natin na mga aklat. So, hindi lamang itong mga aklat na ito na nabanggit natin na Suhof, Taurat, Zabur, Injil, Quran, hindi lamang ito kundi marami pang mga aklat na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi na natin napag-alaman ang mga pangalan ng mga aklat na ito. Ito lang ang mga napag-alaman natin na nabanggit sa banal na Quran o kaya ay nabanggit sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, patnubayan tayo ng Allah, gantimpalaan tayo ng Allah sa lahat ng ating mga mabubuting layunin. At itong ginagawa natin, alhamdulillah, tulong-tulong tayo sa pagpapalaganap ng Islam. Bawat isa sa atin ay mayroong share. Nakakakuha pa tayo ng kaalaman at nakakabahagi pa tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan. Gusto natin linawin mabuti ang tungkol sa paksa natin sa ngayon na sino ang mga taong tinatawag na Ahlul Kitab. Sino yung mga taong tinatawag na Ahlul Kitab? Nabanggit natin kanina ang mga aklat, mga pangalan ng mga aklat o mga pangalan ng mga kasulatan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, para hindi tayo malilito, kaya nga natin i-emphasize sa ngayon at marami tayong babanggitin sa banal na Quran para maging kapanipaniwala at mapanatag ang ating kalooban tungkol sa katanungan na ito na sino ang mga taong tinatawag na Ahlul Kitab, people of the book. Okay? Marahil mayroon tayong maririnig na kapag sinabi na people of the book ay mga angkan ng kasulatan ay kasama na dito ang mga Muslim. Okay? Sino ang mga taong Ahlul Kitab o kaya ay people of the book? Ilan sa mga ulama, ang ibig sabihin ng mga ulama ay mga pantas sa Islam ay nagsabi na ang salitang Ahlul Kitab ay partikular na katawagan sa sino mang naniniwala sa aklat na ibinaba mula sa kalangitan. Ito ang tinatawag na Kitab Samawi. Sino mang naniniwala sa aklat na ibinaba mula sa kalangitan ay yun, ang sabi ng ilan sa mga ulama, yun ang tinatawag na ibig sabihin ay people of the book. Okay. Pero babanggitin natin sa ngayon ang pananaw ng mga ulama.
ayon sa napagkasunduan ng mga ulama. Pag sinabi na napagkasunduan ng mga ulama, ibig sabihin ay napagkaisahan ng mga ulama. Nakatulad ng mga ulama ul-Malikiyya, mga ulama ul-Syafi'iyya, mga ulama ul-Hanabila, na ang kahulugan ng Ahlul Kitab ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Sa anumang sikta o anumang grupo na kanilang kinaaaniban, mga Hudyo at mga Kristiyano, sila yung tinutukoy na mga Ahlul Kitab o kaya ay mga people of the book. Ang dalil ay sinabi ng Allah sa banal na Quran, an taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, at ibinaba namin ang Quran na ito, sabi ng Allah, upang hindi ninyo masabi o kayong mga paganong mga Arabo. Yung mga paganong mga Arabo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang hindi ninyo masabi na ibinaba lamang ang aklat mula sa kalangitan para sa dalawang grupo na nauna sa amin. Ano itong dalawang grupo na nauna? Ala ta'ifatain. Ang dalawang grupo, wa ta'ifatan al-maqsudatani huna huma al-yahud wa nasara. Ang dalawang grupo na tinutukoy dito sa talatang ito ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Ibig sabihin nito, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi masabi ng mga paganong mga Arabo na ibinaba lamang ang aklat mula sa kalangitan para lamang sa dalawang grupo, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Na kung kaya binabaliwala namin, itong sasabihin ng mga Arabo, ng mga pagano, binabaliwala namin ang pagbabasa ng kanilang aklat kasi hindi nila pinapansin kasi nga ibinaba lamang ito sa mga ibig sabihin mga Hudyo at mga Kristiyano. So sa talatang ito ay lumalabas na ang Ahlul Kitab ay mga Hudyo at mga Kristiyano. Yun lang. Okay. Ang tungkol naman sa ibang mga pananampalataya na kung saan ay may binabatayang mga aklat o kasulatan na ibinigay sa mga propeta, tulad ng Suhuf na ibinigay kay Propeta Abraham at tulad ng Zabur na ibinigay kay Propeta Daud, si David, ay karamihan sa mga nilalaman ito, itong mga aklat na ito ay mga tinatawag sa Arabika al-mawa'iz wal-amsal, mga magagandang aral at mga salawikhain, mga magagandang salita, matalinghagang mga salita. At hindi ito mga batas na dapat na isakatuparan. Nakuha ninyo? Yung Suhuf at saka yung Zabur ay mga magagandang aral o mga salawikain na hindi mga batas na kinakailangang isakatuparan. Kaya ang mga kasulatang ito ay hindi katulad ng Taura at saka Injil. Hindi katulad ng Taura at saka Ebanghelyo na may kalakip na mga batas o mga patakaran. Kaya ayon sa Jumhurul Ulama, sa napagkasunduan ng mga ulama, ay ang tinatawag na people of the book, Ahlul Kitab, ay ang mga Hudyo lamang at ang mga Kristiyano. Ayon naman sa mga pantas ng Hanafiya, ay ang kahulugan ng Ahlul Kitab, ayon sa kanilang pananaw, ay lahat ng sino mang naniniwala sa propeta at kinikilala niya ang aklat na ipinagkaloob sa propeta at kabilang dito ang mga Hudyo at mga Kristiyano. At ang sino mang naniwala sa Zabur na ibinigay o ipinagkaloob kay Propeta David at naniwala sa Suhuf na ipinagkaloob kay Propeta Abraham, sapagkat lahat ng naniniwala sa mga aklat na ito ay naniniwala na ang kanilang relihiyon ay mula sa kalangitan. Dahil ang aklat na binabatayan ay ibinaba mula sa kalangitan. Tanda natin. Dito sa pananaw ng Hanafiya ay hindi binanggit dito ang mga Muslim. Ang binanggit niya yung mga naunang kasulatan. Naniwala sa mga naunang kasulatan. Kaya
Ayon sa jumhurul ulama, sa napagkaisahan o napagsang-ayonan ng mga ulama, ay hindi pwedeng itawag ang mustalah, ang termo na ahlul kitab sa individual na Muslim o sa isang grupo ng mga Muslim at gayon din na huwag itawag ito sa lahat ng mga Muslim. Ang nasasabihin na ang mga Muslim ay sila ay mga ahlul kitab, sila ay mga people of the book. Hindi pwedeng itawag sa kanila sapagkat ang termong ahlul kitab, ang termong ito ay iniuukol lamang sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Dahil ang kitab na tinutukoy dito ay At-Taurat wal Injil. Dalawa lang. At-Taurat wal Injil. Pinalawak lamang ng mga ulama ng Hanafiya na sinabi nila na kullu man yu'minu binabiyin wa yuqirru bikitab. Sino mang naniniwala, lahat ng sino mang naniwala sa propeta at kinikilala niya ang aklat na ipinagkaloob sa propeta. Subalit, walang gumawa sa isa man sa mga ulama, mga pantas, hinggil sa katawagang ito na itatawag nila sa mga Muslim na ahlul kitab. Sinabi ng ilan sa mga ulama tulad ni At-Tahir bin Ashur, ang pangalan ng ahlul kitab ay isang lakab. Lakabun fil Qur'ani lil Yahudi wan Nasara alladhi lam yatadayyanu bil Islam. Isang palayaw na nabanggit sa Qur'an para sa mga Hudyo at mga Kristiyano na hindi nasa pananampalatayang Islam. Li'anna al-murada bil kitab at-Taurat wal Injil. Dahil ang pakahulugan ng aklat ay Taura at saka Injil. Idza udifa ilayhi ahl, kapag idinugtong dito ang salitang ahlu. Ibig sabihin ng ahlu ay people o kaya ay angkan, mga angkat. Kapag naidagdag dito ang salitang ahlu, kaya sinasabi dito na ahlul kitab, nandun yung ahlu. Kasi kung kitab lang, marahil na kabilang doon yung banal na Quran. Pero ang tinutukoy dito, ahlu. Mayroon siyang salitang ahlu, ibig sabihin ng people o kaya ay angkan ng aklat. Ahlul kitab, angkan ng aklat. Kaya hindi maaaring pakahulugan ng ahlul kitab ay mga Muslim kahit na sila ay may aklat o may kitab. At kapag naging Muslim na ang isang Hudyo o Kristiyano, na samantala sila ay ahlul kitab, pero kapag nag-Muslim ang isang Hudyo o isang Kristiyano, ay hindi na maaaring tawagin na ahlul kitab sa termo na nabanggit sa banal na Quran na ahlul kitab. Okay, maliwanag yun, ha? So, ibig sabihin, ay yung ahlul kitab, ayon dito sa nabanggit natin, ay hindi natin pwedeng itawag sa isang Muslim o anumang grupo o sa mga Muslim ang salitang ahlul kitab kasi nandoon yung ahlo. Ibig sabihin ng ahlo ay people o kaya angkan. Pag sinabi na ahlul kitab, angkan ng kasulatan o kaya ay people of the book. Kaya hindi maitatawag ito sa mga Muslim, sa individual o kaya sa grupo o sa pangkalahatan na mga Muslim. Maraming beses nabanggit sa banal na Quran ang ahlul kitab ng may iba't ibang katayuan o iba't ibang paglalahad. Nabanggit ang ahlul kitab bilang paglalahad sa kanilang kabutihan, sa kabutihan ng mga tao na people of the book. Na sinabi ng Allah, alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ang mga binigyan namin ng aklat mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano, yun ang tinatawag na atainahumul kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano, ay binabasa nila ito, ibig sabihin ay sinusundan nila ng tunay na pagsunod, itinuturing nila ang halal ay halal para sa kanila at ang haram ay haram para sa kanila. Sinusundan nila ito. Sila yaong mga naniniwala dito, naniniwala sa ibig sabihin ay aklat. Kaya sa pamagitan ng talatang ito ay pinuring ng Allah ang mga ahlul kitab, mga people of the book, sa talatang ito sapagkat sila ay binabasa nila at sinusunod nila ang aklat na ipinagkaloob sa kanila ng tunay na pagsunod. At pinaniniwalaan nila ang aklat na ito at hindi nila binabago ang aklat na ipinagkaloob sa kanila. Yun yung ibig sabihin na banggit sa banal na Quran
na bilang paglalahad sa kanilang kabutihan. Narito naman ang nabanggit ang Ahlul Kitab bilang paglalahad sa kanilang kasiraan, sa kanilang mga ginagawa na hindi maganda. Na sinabi ng Allah sa banal na Quran, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, hindi ba ninyo napagmamasdan silang mga pinagkalooban ng bahagi ng kasulatan? Sila ay inaanyayahan sa aklat ng Allah upang pagpasyahan ang kanilang hindi pagkakasundo. Ibig sabihin, upang bigyan ng hatol ang kanilang hindi pagkakasundo. Pagkatapos ay tumalikod ang ilang grupo sa kanila at sila ay tumututol. Okay? So, dito nagkaiba ang pagpapaliwanag ng mga ulama sa aklat na ito. Ayon kay Qatada, ay ang tinutukoy sa aklat na ito ay ang banal na Quran, na kung saan ay hindi nila pinaniniwalaan ang talata sa banal na Quran upang malutas, mapagpasyahan upang mabigyang hatol ang kanilang hindi pagkakasundo. Ayon naman sa nabanggit ni Ibn Abbas, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumasok siya sa lipon ng mga taong mga Hudyo at inanyayahan sila ni Propeta Muhammad tungo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa kanya ni Nu'aym ibn Amr wal Harith ibn Zaid, ala ayi dinin anta ya Muhammad? Ano bang relihiyon mo, Muhammad? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala millati Ibrahim, sa pananampalataya ni Abraham, pananampalataya ni Abraham. Faqala, sinabi nilang dalawa, inna Ibrahim kana Yahudiyan. Katotohanan na si Ibrahim, sabi nila ay Hudyo si Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa kanila ng sugo ng Allah, fahalummu ila Taurat fahiya bainana wa bainakum. Tingnan ninyo ang Taurat. Kasi nandyan sa pagitan natin ng Taurat. Tingnan ninyo. Kaya ibinaba ng Allah ang talatang ito. Okay? Sa iba pang nabanggit ni Ibn Abbas ay may isang lalaki at isang babae na nagkaroon ng relasyon at sila ay nakagawa ng pangangalunya. Dahil dito ay nakasaad o nakasaad sa kanilang kasulatan sa Taurat, sa Torah, na ang kaparusahan ng taong nangangalunya o nangalunya ay kamatayan. Rajum, kamatayan. Dahil dito ay ayaw nilang isakatuparan itong kaparusahan na ito, kaya nakarating ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napagpasyahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang hatol nito ay ibig sabihin ay rajum, kamatayan. At sinabi pa ni Propeta, baini wa bainakum at-Taurat, pagitan ko at pagitan ninyo ay ibig sabihin ng Taurat. Nandyan yung Taurat, nandyan yung kasulatan na ipinagkalob ng Allah kay Propeta Musa alaihi salam. Subalit, hindi nila ito sinusundan. Okay? Dahil dito ay hindi nila tinanggap ang ibig sabihin hatol na kamatayan ang parusa kasi malaking tao yan para sa kanila. Gusto nila ilihis ang katotohanan. Hanggat sa dumating yung isang tao sa kanila na nangangaral ng Taurat. Pinapunta nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinimbrihan naman ni Jibril si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dumating ang lalaking ito na sinabi na ni Propeta diretsahan. Sabi niya, anta ibn Suriya, ikaw ba si Ibn Suriya? Sabi niya, naam. Sinabi niya, ako po. Qala anta alamul yahud, ikaw yung pinakamaalam sa mga Hudyo. Hinggil sa kasulatan ng Torah, sinabi niya, kazalika yazumun. Yan. Alam ng mga tao na ako ang pinakamaalam sa mga Hudyo. Pinabasa ni Propeta sa kanya ang Torah na kung saan ay nandyan sa Torah ang kaparusahan na kamatayan na kaparusahan sa taong nangangalunya na ibig sabihin ay mayroong asawa o kaya ay nakapag-asawa.
Itong lalaki na ito na maalam sa Torah, nung makarating na siya doon sa talata na ibig sabihin tungkol na sa rajim, kamatayan na nahatol, ay tinakpan niya ng kanyang kamay ang talata na ito at binasa niya dito na sa baba. Okay. Nakakala niya hindi napansin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nung makatapos na magbasa, simpre wala siyang nabasa doon ng hatol ng kamatayan sa taong nangangalon niya. Kaya nagsalita agad si Abdullah bin Salam. Sinabi niya na, ya Rasulullah, kad jawazaha. Nagtayo siya, faqama farafa kaffahu anha. Nagtayo siya at itinaas niya yung kamay ng lalaki na iyon. Pagkatapos ay binasa na doon, na ibig sabihin, nandoon yung ibig sabihin, talata na ang hatol sa taong nangangalon niya, kamatayan. Kaya galit na itong mga Hudyo. So sa madaling salita, itong angkan ng kasulatan, ang mga Hudyo ay hindi nila isinasakatuparan ang kautusan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito ay binanggit ng Allah ang kasiraan ng mga ahlul kitab na ito dahil sa hindi nila pagkuha o pagsakatuparan sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakasaad sa aklat na ibinigay sa kanila at tinatanggihan nila ang mga kautusan ng Allah at hindi nila isinasabuhay ang tunay na katuruan sa ibig sabihin ay relihiyon. Okay ha? Kasi mamaya, i-open natin mamaya. Marahil nababanggit ang salitang ahlul kitab sa Quran bilang papuri o bilang kasiraan sa mga ahlul kitab, sa mga people of the book. Subalit ang kasiraan na nabanggit ay mas marami kaysa sa papuri na nabanggit sa banal na Quran. Ang mga ahlul kitab ay hindi sila magkakaparehas. Mayroon naman sa kanila na mga mabubuti at mayroon din sa kanila na mga ibig sabihin mga masasama. Pero narito ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah, "Laysu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Hindi lahat ay magkakatulad. Ang mga ahlul kitab, hindi lahat ay magkakatulad. Pag narinig natin ahlul kitab, people of the book, mayroon sa mga ahlul kitab ang grupo na nananatili sa katuwiran, sa pagsunod sa Allah at pagtanggap sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binabasa nila ang mga talata ng Allah sa mga sandali ng gabi. At sila ay nagpapatirapa sa kanilang pagsasagawa ng sala. Sila ay naniniwala sa Allah at sa huling araw. At sila ay naguutos ng ma'ruf, kabutihan o paniniwala sa kaisa ng Allah. At sila ay nagbabawal ng mungkar, kasamaan o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila ay nagmamadali sa lahat ng mga mabubuting gawa at sila yaong kabilang sa mga matutuwid. Wa ulaika minas salihin. Kabilang sila sa mga matutuwid. Yan ang halimbawa ng kapuri-puring grupo ng mga people of the book, ahlul kitab. Narito naman ang mga masamang grupo ng mga ahlul kitab, mga people of the book, na sinabi ng Allah sa Suratul Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hindi tinalikuran ng mga hindi nananampalataya mula sa mga ahlul kitab, mga angkan ng kasulatan, mga people of the book, at ang mga musyrikon, mga musyrik, mga pagano o mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanilang maling paniniwala. Hindi nila ito tinalikuran. Hanggang sa dumating pa sa kanila ang malinaw na katibayan na ipinangako sa kanila ayon sa mga naunang kasulatan. Dumating pa ang banal na Quran na malinaw na katibayan, pero hindi pa rin nila ito pinaniniwalaan. Yan yung mga masasamang grupo ng mga people of the book. Okay. Narito naman ang mga talata para maunawaan natin mabuti at marinig natin ang maraming mga talata tungkol sa tinatawag na ahlul kitab. Kasi hindi ito basta-basta binabanggit ng tao
na ibig sabihin sariling haka-haka na pag sinabi mo, pag mayroon kang makita sa banal na Quran o sa hadith ng propeta, ay kung ano yung makikita mo na literal o linguistically na meaning, ayun na ang pakahulugan mo. Kinakailangan mo ito ma-review mabuti at makita sa pagpapaliwanag sa hadith ni propeta o pagpapaliwanag ng mga mufassiron, mga pantas o kaya ay mga ulama. Narito ang mga talata na pangkalahatan sa mga ahlul kitab. Maging ito man ay bilang paglalahad ng kanilang kabutihan o papuri sa kanila o bilang paglalahad ng kanilang kasamaan o kaya ay kasiraan nila. Binanggit ang ahlul kitab sa pamamagitan ng pag-uutos at pagbabawal. Okay, pag-uutos at pagbabawal. Kukunin natin itong isa pa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Sabihin mo, o mga angkan ng kasulatan. Yung mga angkan ng kasulatan tinutukoy dito ay yung mga ibig sabihin, Hudyo at mga Kristiyano. Sabihin mo, o mga angkan ng kasulatan, halina kayo sa isang salita na makatarungan. Isang salita na makatarungan sa pagitan natin at ninyo. Na huwag tayong sumamba sa iba maliban sa Allah. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin. At huwag tayong gagawa ng anumang pagtatambal sa Kanya. Kahit anong klaseng pagtatambal, tulad ng mga imahen, mga rebulto, mga larawan, o anumang bagay na pagtatambal. At huwag tayong susunod sa ibang batas o kagustuhan ng sino man sa atin, maliban sa kagustuhan ng Allah. At kung sakaling sila ay magsitalikod, sabihin ninyo, o kayong mga nananampalataya, maging testigo kayo na kami ay mga Muslim. Faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sabihin ninyo na maging testigo kayo sa amin na kami ay mga Muslim. Dito sa talatang ito ay tinawag ng Allah sa pamagitan ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ahlul kitab na nagtatambal sa kaisa ng Allah, na nakikipag-alitan at nakikipagtalo sa kabutihan at patunay. Sa isa pang talata, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. O kayong mga people of the book, mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon at huwag kayong magsabi ng anumang bagay hinggil sa Allah, kundi pawang katotohanan lamang. At huwag kayong magturing para sa kanya ng asawa at anak. Innamal Masihu Isa ibn Maryama Rasulullah. Walang pag-anilangan na ang Misaya na si Jesus, si Jesucristo na anak ni Maria, ay hindi hihigit sa pagiging sugo ng Allah. Kasi siya ay sugo lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. At nilikha ng Allah sa pamagitan ng kanyang salita, kun fayakun. Yung salitang kun fayakun na iginawad kay Maria at isang roh, kaluluwa, o kay espiritu na kanyang nilikha. Ibig sabihin nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aminu billahi wa rasulih. Kaya maniwala kayo sa Allah at sa kanyang mga sugo. Wala taqulu salasa. At huwag ninyong sabihin na tatlo. O kaya ay tinatawag na Trinidad, Trinity. O ang Diyos ay tatlong persona. Intahaw khairan lakum. Intahaw khairan lakum. Itigil na ninyo ang ganitong salita dahil ito ang higit na makabubuti para sa inyo. Innamallahu ilahun wahid. Okay. Tanging ang Allah ay nag-iisa bilang Diyos na karapat-dapat sambahin. Subhanahu an yakuna lahu walad. Kaluwalhatian sa Kanya na magkaroon ng anak. Hindi siya magkaroon ng anak.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Sa kanya ang pag-aangkin ng anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan. At sapat na ang Allah bilang tagapamahala. Okay. Dito sa talatang ito ay pinag-utusan ng Allah ang mga ahlul kitab na mga Kristiyano na huwag nilang lagpasan ang relihiyon na sasabihin nila ang mga bagay tungkol sa Allah at ilalarawan nila ang Allah ng may mga kasinungalingan. Tulad ng pagsabi nila na ang Allah ay may asawa, may anak, o may katambal at iba pa. At pinag-utusan sila na manampalataya sa sugo ng Allah na ipinadala ng Allah sa kanila na nagtuturo sa kanila ng tauhid. Ibig sabihin ng tauhid ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah ay nag-iisa lamang, walang anak, at ibig sabihin ay walang katambal. Okay. Sa isa pang talata, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. O kayong mga angkan ng kasulatan, mga people of the book, ahlul kitab, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon tungkol kay Jesus, si Kristo, si Jesus na anak ni Maria, na iiba sa katotohanan. Huwag ninyong sundin ang inyong sariling pagnanais na katulad ng pagsunod ng mga Hudyo sa kanilang pagnanais hinggil sa kanilang relihiyon na nangaligaw noong una. Ang tinutukoy dito sa talatang ito ay ibig sabihin, pinagsabihin na ahlul kitab ay yung mga Kristiyano na huwag nilang gayahin itong mga Hudyo na kung saan ay nagnanais sila, nagsasabi sila, sumusunod sila sa kanilang, ang sinusundan nila ay ang kanilang sariling kagustuhan, ang kanilang sariling pagnanais. Okay? وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Huwag ninyong sundin ang inyong sariling pagnanais na katulad ng pagsunod ng mga Hudyo sa kanilang pagnanais hinggil sa kanilang relihiyon na nangaligaw noong una at naglihis sa maraming tao at naligaw sila sa tamang landas. Okay? So yan yung mga talata at marami pang iba na mga talata na tumutukoy sa tinatawag na ahlul kitab. Na ang tinutukoy sa ahlul kitab ay ang mga Hudyo at ang mga ibig sabihin ay mga Kristiyano. Okay. Dito naman tayo sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit bago natin babanggitin ang mga hadith ni Propeta ay ibig sabihin ay baka mayroon kayong mga katanungan, ay pwede ninyong itanong tungkol sa mga talata na nabanggit natin kamakailan bago natin babanggitin ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustad, matanong nga lang about dun sa pangangalo niya. Kamakailan, may mga isinyer, mga kapatiran natin na may nangalun niya kuno sa Mindanao. Na ang ginawang parusa lang sa kanila ay pinalo lang yung babae sa likod. Which is yung babae may pamilya, may asawa, anak, nangalun niya. So anong tanong mo doon? Di ba, so mangilan-ngilan lang ang gumagawa. Halimbawa, yung tamang kaparusahan na Tama. ibigay doon sa tao. Okay, tama. Hindi ko rin nakita na issue na yon, hindi ko rin nakita sa Facebook o kaya kung na-viral, hindi ko rin napansin. Pero kung sino man ang gumawa doon, marahil ay hindi gobyerno ng Islam. At kahit na ipagpalagay natin na sa pamagitan ng BAM, pero wala pa tayong malinaw na ibig sabihin
sa ngayon ay pwede nang ihatol natin ang ganong parusa. Kasi under pa tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi ang paghatol ng parusa sa batas ay kapag ang estado ay estado ng Islam. So yun yung parusa na kapag ang tao ay nangangalunya na may pamilya, ibig sabihin isa sa katuparan yung hatol sa kanya. At kung wala naman siyang asawa, hindi nakapag-asawa, ay lalatiguhin lang, no? So yun na nga, hindi ko rin masasabi yun na kasi hindi ko rin nakita yun. At saka palagay ko, individual lang ang gumawa doon, no? Individual lang. Salamat, Ustad. So, ini clarification sa mga talata na nabanggit natin, alhamdulillah, para mabanggit natin yung mga hadis tungkol sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maging malinaw sa atin, no? Ito ay isang paglilinaw lang natin na kung saan ay hindi natin basta-basta gamitin ang relihiyon sa sariling kuro-kuro natin, sariling pag-iisip natin. Kinakailangan talaga na pag nag-deliver tayo about sa religion, malaki man ito o maliit, ay sigurado tayo na ito ay tamang kaalaman para hindi natin malihis ang sinumang mga tao na nananaliksik ng kaalaman, lalo na yung mga tao na umaasa sa atin, nang akala nila iyon na yung tamang katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Okay. So, babanggitin natin ang mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mapatunayan natin din dito sa mga hadis na ito na ibig sabihin ay ang Ahlul Kitab, ang people of the book ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano at hindi kasama dito ang mga Muslim. Ayon sa naisalaysi ni Abi Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, salasatun lahum ajrani, rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tatlong bagay, tatlong klase ng mga tao na doble, 2 times ang kanilang gantimpala. Unang-una ay ang isang lalaki na naniwala, ang isang lalaki mula sa people of the book, Ahlul Kitab, naniwala sa kanyang propeta at naniwala rin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doble ang kanyang gantimpala. Pangalawa, wal abdul mamluk iza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Pangalawa ay ang alipin na kapag isinagawan niya ang karapatan ng Allah at karapatan ng kanyang amo. Pangatlo ay warajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Isang lalaki na mayroon siyang alipin na babae at tinuruan niya ng kagandahang asal at tinuruan niya ng katuruan, tamang katuruan, pagkatapos ay pinalaya niya, pagkatapos ay pinakasalan niya, makakaroon siya ng dobling gantimpala. Okay. Sa hadis na ito ay nakikita natin dito na Ahlul Kitab, min Ahlul Kitab. Rajulun yung unang-una doon na mayroon siyang dobling gantimpala, yung isang lalaki na min Ahlul Kitab mula sa angkan ng kasulatan. Amana bi nabiyhi, naniwala sa kanyang propeta. Naniwala sa kanyang propeta, ibig sabihin, kung siya ay Hudyo, naniwala kay Propeta Musa. Kung siya Kristiyano, naniwala kay Propeta Jesus alayhi salam. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. At naniwala kay Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okay, doble ang kanyang gantimpala. Dito naman sa isang hadith na naisalaysay ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, kanyang sinabi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Muaz bin Jabalin hina ba'athahu ila al-Yaman. Alam natin itong hadith na ito. Na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kay Muaz noong pag-utusan niya, noong ipadala niya si Muaz doon sa Yaman. Anong sinabi sa kanya ni propeta? Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Ikaw ay darating sa mga people of the book, mga ahlul kitab, mga taong people of the book na sino yung mga tao doon sa
Yaman, sa Yemen, nung ipadala ni propeta si Muad bin Jabal doon sa Yemen, karamihan doon ay mga Kristiyano. Yun ang tinutukoy kasi walang mga Muslim doon. Kaya nga ipinadala si Muaz doon sa Yaman para turuan ng mga tao sa kaisa ng Allah. Para payakapin sila sa Islam. Ito si Muaz ay sahabi, Muslim, naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tao doon sa Yemen na hindi mga Muslim, bagamat sila ay mga ahlul kitab, mga people of the book. Ay sabi ng Propeta, innaka, ikaw, sa taati ay darating kauman sa mga tao, ahla kitab, na mga people of the book, mga Kristiyano. Tingnan niyo. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Kapag dumating ka na sa kanila, ay anyayahan mo sila sa pagsasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Lumalabas dito na ang mga ahlul kitab ay ang mga, ibig sabihin, Hudyo at mga Kristiyano, hindi ang mga Muslim. Okay. Si Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, sinabi niya, si Abdullah bin Abbas, sinabi niya, Ya ma'asyaral muslimin, o kayong mga Muslim, kayfa tas'aluna ahlal kitab? Paano ninyo tinatanong ang mga people of the book? Nakikita na natin dito na separated na dito ang mga Muslim kasi paano nyo tinatanong ang mga people of the book? Bakit pa ninyo tinatanong? Bakit pa ninyo tinatanong ang mga people of the book, mga ahlul kitab? Wa kitabukum alladhi unzila ala nabiyhi ahdathul akhbari billah. Na ang inyong aklat, ibig sabihin ang Quran, alladhi unzila ala nabiyhi, na ibinaba sa kanyang sugo, kaya propeta, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahdathul akhbari billah, ay higit na malapit ang pagbaba niya sa inyo kasi yung kitab nila, yung aklat nila, matagal na panahon. Itong Quran malapit sa inyo. Kasalukuyan na ibinaba. Bago lang ibinaba. Na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Takraunahu lam yusab. Binabasa ninyo itong Quran na hindi nahaluan. O hindi nabago. O hindi napalitan. Walang nakahalo sa Quran, walang nabago sa Quran, walang napalitan na anumang litra sa Quran. Bakit pa kayo magtanong doon sa mga ahlul kitab? Sabi ni Abdullah bin Abbas. Wa qad haddathakumullah. At katiyakan na binanggit sa inyo ng Allah. Anna ahlul kitab, na katotohanan na ang mga people of the book, ang mga people of the book, labas na dito ang mga Muslim. Kundi ang mga people of the book, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, baddalu ma kataballah wa ghayyaru bi aydihimul kitab. Pinalitan nila ang mga people of the book, pinalitan nila ang anumang isinulat ng Allah. Wa ghayyaru, at binago nila bi aydihim, sa pamagitan ng kanilang mga kamay, al kitab, ang aklat. Binago nila, panahon pa ng sahaba, sinabi na nila, binago nila sa pamagitan ng kanilang kamay ang aklat na iyon. Faqalu huwa min indillah, at sinasabi nila na yun ay mula sa Allah. Yung kasulatan na yan ay mula sa Allah. Samantala, pinalitan nila at binago nila. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ipinagpalit lamang nila sa kunting halaga lamang. Ibig sabihin, ibininta nila sa kunting halaga. Lumalabas dito na huwag manalig sa mga tao, na mga people of the book, sa kanilang mga sinasabi kasi alam na, ipinahayag na, ipinaalam na sa atin na ang kanilang aklat ay pinalitan nila ang salita ng Allah at binago nila sa pamagitan ng kanilang mga kamay, ang aklat na ito. At sasabihin nila na ito ay sagradong aklat, ito ay banal na aklat, pero alam naman na ito ay pinalitan nila at binago nila. Okay. So, ang punto natin dito ay hindi natin pwedeng tawagin ang mga Muslim ng Ahlul Kitab. Dahil maliwanag dito sa sinabi ng
sahabi na si Abdullah bin Abbas, na ibig sabihin, ang mga Muslim ay huwag nang magtanong doon sa mga people of the book. Kasi ang Quran ang mas malapit. Ipinahayag ng Allah. Ang mga kasulatan na nauna ay napakalayo, napakatagal na panahon. Itong Quran ay hindi nababago, hindi napapalitan, walang anuman na ibig sabihin ay nakahalo dito. Kaya yung aklat ng mga naunang kasulatan, tinatawag na mga aklat ng people of the book, ay ibig sabihin binago ng mga tao. Si Imam Malik ay sinabi niya, madatis sunnah, lumipas ang sunnah na anla gizyata ala nisa'i ahlil kitab, na walang gizya, walang pagbibigay ng buwis ang mga babae, hindi na magbibigay ng buwis ang mga babaeng people of the book. Wala ala sibyanihim. At ganun din na hindi na magbibigay ng buwis ang mga bata ng mga mula sa mga people of the book, no? Wanal gizyata, sapagkat ang gizya, ang buwis, ang tax, la tu'khadhu illa min ar-rijali alladhina qad balagu al-hulum. Ay hindi kinukuha, ang gizya, ang buwis ay hindi kinukuha ito maliban na lamang mula sa mga kalalakihan, na ibig sabihin umabot na ng 8 gulang. Ibig sabihin sila yung magbabayad ng buwis, yung mga kalalakihan na umabot ng 8 gulang. Ang mga kababaihan mula sa mga people of the book at ang mga kabataan mula sa people of the book, kapag sila ay nanirahan sa estado ng Islam, sa gobyerno ng mga Muslim, dayuhan sila doon at doon sila nanirahan, hindi na magbabayad ng buwis ang mga kababaihan, at ang magbabayad lang ay yung mga kalalakihan. Okay. So, bilang conclusion natin dito sa mga nabanggit natin ng mga talata at mga nabanggit natin ng mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay kasabihan ng ilan sa mga sahaba o mga ulama, ay ibig sabihin ay hindi pwedeng itawag ang termong ahlul kitab sa isa man sa mga Muslim. Kung may gumagamit man dito na itinatawag sa mga Muslim ang salitang ahlul kitab, ang termong ahlul kitab, sasabihin niya na ang nabanggit sa banal na Quran na people of the book ay tayong mga Muslim at ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Ito yung mga tao na pinipilit nilang pag-isahin ang mga Muslim, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, na hindi magkaisa dahil magkaiba naman talaga ito ng paniniwala. Kahit anong sabihin na isa lang tayo, pero magkaiba pa rin. At pinipilit nila o kaya ay ginagawa nila na para mapalapit sa mga mga Muslim, kaya i-revise yung tamang katuruan na sasabihin na ang people of the book sa banal na Quran o sa hadith ng propeta ay ang mga Muslim, mga Hudyo o mga Kristiyano. Yun ay maling-mali na pamamaraan o kaya ay maling-mali na ibig sabihin paniniwala. Nakakalungkot sabihin na pinaglalaruan ng sinumang tao na magsabi ng ang mga ahlul kitab ay mga Muslim, mga Hudyo, mga Kristiyano. Ang term na ginagamit sa batas ng Islam, pinaglalaruan niya, nagagamitin niya na ang termo na ahlul kitab ay mga Muslim, mga Hudyo o kaya ay mga Kristiyano, upang may sakatuparan lang ang kanyang naisin na mapalapit sa mga mga Muslim o mga hindi mananampalataya. Kinakailangan na ang katotohanan sa Islam, yun ang sasabihin natin. Kung hindi natin alam, kung hindi pa natin naabot, ay huwag nating pasukin, huwag nating sabihin. Okay, so maliwanag na alhamdulillah, ibig sabihin sa madaling salita ay ang tinutukoy sa ahlul kitab na kasagutan natin, ibig sabihin ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Okay? Hindi na dito kasama ang mga Muslim. Pag sinabi na ahlul kitab, people of the book, hindi na kasama dito ang mga Muslim. So, okay na, inshallah. Wala na kayong mga clarification o kaya ay katanungan. Pag meron kayong clarification o katanungan, alhamdulillah,
At least ang importante na ipaliwanag natin mabuti, nabanggit natin kasi kinakailangan natin na maliwanagan ito at mabanggit natin ang mga talata sa banal na Quran at ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung meron kayong mga clarification o kaya meron kayong mga share sa ating mga natalakay, sa ating paksa, basta ang conclusion natin sa madaling salita ay ang people of the book ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Sinong magsasalita sa inyo? Alhamdulillah, pinutin niyo lang yung speaker niyo para marinig natin, no? Okay na ba? Naka-unmute na ba sa inyo? Ayan. Okay na. Okay na. Ayan, okay na. Ustad, Oh, ayan. Ustad, doon sa ano, yung clarification doon sa Surah Al-Baqarah sa 2, verse 136. Ano ba yung nasabi? Maklarify ba natin yan, yung meaning yan? Nakasaad sa Surah Al-Baqarah, verse 2, page 136. Anong talata? Basahin mo daw. Say, O Muslim, Mm. we believe in Allah, in that which has been sent down to above into Al-Asbat, the 12 sons of Jacob, in that which has been given to Moses and Jesus, and that Tingnan ko which sa has been Quran. given to the prophet, the Lord. We make no distinction between any of them, and to him we have submitted in Islam. Okay. Ito ay pinag-utos ito sa mga Muslim. Na sinabi ng Allah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. So itong tinutukoy sa talata na ito ay tayong mga Muslim ay pinag-utusan tayo na maniwala tayo sa lahat ng mga propeta at lahat ng kanilang mga aklat na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng ibinigay kay Propeta Abraham at iba pang mga propeta ay paniwalaan natin yun. Hanggang sa kay Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan. At sa lahat ng mga iba pang mga propeta. Na sinabi ng Allah, La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yun ang sasabihin ay pinagutos ng Allah, sasabihin ng mga taong mga Muslim, kami ay hindi nagbibigay ng pagkatangi-tangi o pagkakaiba-iba sa isa man sa mga propeta kasi lahat sila ay pinaniniwalaan namin. Wa nahnu lahu muslimun at lahat kami ay naniniwala. Ibig sabihin kami ay tumatalima. Muslim, ibig sabihin ng Muslim, tumatalima, sumusuko, sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinaniniwala natin walang pagkakaiba ng mga propeta. So ibig sabihin, ang talatang ito ay tumutukoy na tayong mga Muslim ay hindi pwede sa atin na mayroong isa man sa propeta na hindi natin paniwalaan. Bagkus lahat ng mga propeta ay obligado sa atin na paniwalaan natin. Shukran, Ustad. Okay. Doon naman, Ustad, sa Kwan, yung suhop Ibrahim. Ano naman yung Ibrahim? Suhuf Ibrahim, ibig sabihin ng Suhuf Ibrahim, kalatas ni Abraham. So pinaniniwalaan natin yun, yung Suhuf Ibrahim, kalatas na pinagkaloob kay Abraham, pinaniniwalaan natin yun. Okay, pinaniniwalaan na mayroong kalatas, aklat, suhuf na ibinigay kay Abraham. Pero yung original ay huwag na nating ikabahala hanapin ng original kasi wala na ang original. Nandyan na nabuo sa banal na Quran. Shukran, Ustad. Shukran. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Si brother sumawa ito Ustaz. Oh, mashallah. Okay. Mag-share ka Ustaz, dyan sa mga meron brother na- natin. Hindi kita nakikita. Related doon sa binanggit ni ano. Assalamualaikum. Salamat po. Salam. Ustaz, Sige. Ituloy mo na. tungkol doon sa binanggit ni brother Amin, si sa Agadra,
yung pambanggit doon sa talata, sa pulo, yung naniniwala tayong lahat sa mga kasulatan na nauna sa Quran. And then, napansin natin, binanggit doon sa huli yung wanahnu muslimun. Ito isa rin patunay na talagang hindi tayo pwede tawagin ahlul kitab. Na binabanggit doon sa, sapagkat nabanggit na riyan na bagamat tayo naniniwala sa mga unang kasulatan na tinawag din doon sa mga natumanggap nito na ahlul kitab, pinatunayan din dyan na hindi tayo pwedeng tawagin sapagkat tayo ay mga Muslim. Wanahnu muslimun. Yun ang pagkakaunawa ko dyan. Related doon sa topic natin, ang pagkakaunawa ko, pinatunayan dyan na bilang mga Muslim, hindi tayo pwedeng tawaging ahlul kitab na katulad ng binabanggit doon sa talata, sa ibang mga talata na tinutukoy sa mga Kristiyano at mga Hudyo lamang. Yun ang aking comment doon sa inirelate ko yung binanggit ni Brother Jose Saavedra o Amin doon sa binanggit natin na sa paksa natin para maging proof na talagang tayo ay mga Muslim at hindi pwedeng tawagin na ahlul kitab kagaya ng tinutukoy sa talata. Tama. Yun lang, Ustad. Wa nahnu lahu muslimun, ha? Yung mga Muslim. Dapat huminto na rin sa punto na naniniwala tayo sa mga aklat eh. Pero binanggit pa yung wa nahnu lahu muslimun. Yung Muslim, yun lang ang ating mga katawagan. Wala na iba. Tama, maganda yun. Kaya nga natin napili ang paksa na ito para may paliwanag natin mabuti at may parating natin sa iba nating mga kapatiran na ibig sabihin ang ahlul kitab ay hindi kasama dito ang mga Muslim. Kasi kapag sinabi ng mga Muslim ay hindi naman mga Muslim tulad ng mga hadis din na nabanggit natin. Nung pag-utusan ni Propeta si Muad sa Yaman ay hindi mga Muslim ang mga tao doon. Na sinabi ni Propeta mga tao doon, mga ahlul kitab. Darating ka sa mga tao na mga ahlul kitab. Mga Kristiyano. Paramihan doon mga Kristiyano. Pag tingnan mo yung paliwanag ng mga ulama sa mga ahlul kitab doon ay ang mga tao sa Yaman sa panahon na yun ay karamihan mga Kristiyano. Ilan lang ang mga Hudyo. Hudyo Christian. Saka madagdag ko lang, Ustad, na meron ding mga point na dun sa ibang mga talata sa Quran na bagamat sinabing ahlul kitab, not necessarily na mga Kristiyano na maniwala, tinukoy din ang ahlul kitab sapagkat sila yung dinatan ng kasulatan ng mga panahon nila. Sila yung unang tumanggap, bagamat hindi nila pinaniwalaan, pero tinukoy sila ang ahlul kitab sa ibang mga talata ng Quran. Sa Ali Imran, may binanggit doon. Bakit nila ya ahlul kitab? Bakit yung tinalikuran o tinanggihan? Bakit kayo tumanggi sa pananampalataya? Tinukoy doon sa Ali Imran. So, malaking bagay, alhamdulillah, nagsisiring tayo ng kaalaman, alhamdulillah. Gatimpalaan tayo ng Allah. Marami pang mga talata dito na hindi natin nababanggit, katulad ng mga pagkain ng mga ahlul kitab, nabanggit sa banal na Quran. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. So, isa rin yan inshallah sa mga bagay na kinakailangan din natin malaman sa mga susunod na panahon. Pero ang punto natin doon, ay yung talata na yun na wata'amul ladzina utul kitaba halal lakum, ibig sabihin na yung mga pagkain ng mga tao na pinagkalooban ng kasulatan ay halal sa inyo. Ibig sabihin ay kahit saan natin tingnan na tafsir ay makikita natin na ang tinutukoy doon sa mga tao na pinagkalooban ng kasulatan ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Wata'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Kapag sinabi ng mga pagkain ng mga Kristiyano, mga pagkain ng mga Hudyo dito sa banal na Quran na nabanggit na wa ta'amul, mga pagkain na ito yung mga hayop na kakatayin, ito yung mga halimbawa mga kambing, mga manok, kung ano mga hayop baka na halal na para sa atin. Lahat ng mga iyon, ang isyu kasi dito ay ang pagkatay. Basta natiyak na ang hayop na yan ay hindi nakatay sa ibang pangalan o hindi kinatay bilang pag-alay sa anumang bagay, ibig sabihin na yun ang tinutukoy doon na wata'amal ladzina utul kitaba halal lakum. Okay na. Kung mayroon kayong mga iba pang mga clarification, mga tanong, nandito rin si Ustad Sumaway, o kaya mga sharing, alhamdulillah, samantalahin natin itong pagkakataon kasi hindi na natin ito mababalikan na paksa. Hindi na natin ito mababalikan na paksa. Sa ngayon, ay dahil napag-alaman na natin na ang ahlul kitab ay hindi pwedeng itawag sa mga Muslim,
Maliwanag talaga, kaya sinadya ko na banggitin ang maraming mga talata. Actually, napakarami pang ibang mga talata sa Banal na Quran. Pero sinadya ko ito na banggitin para mapanatag ang kalooban natin na talaga nga na hindi pwedeng itawag sa mga Muslim ang tinatawag na Ahlul Kitab. So paniwalaan natin ang Ahlul Kitab ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Tama, tama talaga Ustad. Masya Allah. Alhamdulillah. 3 o'clock na dito sa Pilipinas, Ustad. So masarap na yung kwan dyan, no? Almusal. Oo, almusal na. 3 o'clock na dito, Ustad. Sarap na yung kwan. Maganda mag-fasting. Oh. Nasa Pilipinas ka pala, akala ko nandito ka sa Kuwait. Oh. Wala, dito ako sa Pilipinas. Mashallah. Na-lockdown ako dito. 6 months na ako dito sa Pilipinas. Inabutan ka riyan. Oo, naabutan ako dito. Ah, Tapos nag-ban pa. Day. Wala Anyway, talaga. 6 months Pero na rito. priority kayo makabalik yata, priority kayo makabalik. Kung magawa Oo. ka na, baka priority kayo Baka makabalik. September 6, Ganun. may flight na. Yun. Nakaban pa Inshallah. talaga. Mashallah. Alam ko na lang. Priority, mga frontliner. O baka inshallah magpapasting ako, Ustad. 3 o'clock. Yun. Yun ang 3 correct. o'clock na Correct. dito. Ano oras na dyan sa Kasi, Kuwait? oh, asura na. Baka butang ka pa. Oh, sige. So, Ustad Sumaway, baka meron ka pang dagdag Sumaway Para na. para doon na Hindi, natin yun kanina, pupunta. nabanggit ko kanina sa suratul Marami sa Ali Imran. talaga rin, Ustad. Sa Ali Imran, yun ang binanggit mo sa aya na Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. So, tinuko yung ahlul kitab na pinabanggit na Hudyo at mga Kristiyano. But at the same time, tinuko din yung mga walang pananampalatayang kabilang sa kanila. So, ahlul kitab din sila. Mga walang pananampalataya. Yung mga tumanggi sa pananampalataya. Hindi lamang, sa palagay ko, hindi lamang yung mga mismong aktual na tagasunod ng Kristyanismo at ng mga Hudyo ang tinukoy ng ahlul kitab ng talata dahil sa dumating ang mga revelasyon sa kanila, handun sila, kabilang sila sa mga ahlul kitab kung totoo siya, sapagkat yung akalat ay para sa kanila, bagamat hindi nila tinanggap. Bagamat hindi nila tinanggap sarili nila, yung mga talata, yung mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa kanila sa panahon nila, ng mga propeta nila, na dapat itanggapin sa nila. So kabilang sila sa mga ahlul kitab kung tutuusin. May nabasa kasi ko Ustad na sa isang may nag-question kasi sa sa Islam question and answer. Nabanggit doon sa isang sagot na ganon. Kabilang yung mga walang pananampalataya na binanggit doon nakasama sa mga ahlul kitab na sa mga Kristiyano at mga kabilang din sa mga ahlul kitab. Ang kanang kasulatan o mga tao ng kasulatan. Sabihin lahat ng mga tao sa panahon na yun na tinatnan ng kasulatan ng mga kapayagan. Ahlul kitab sila lahat. Inshallah, start nila. Alhamdulillah. Okay, so wala na sa mga brother natin, wala na. Kasi kung wala na, sa mga sister natin, wala na kayong ini clarification. Kasi kung wala na, dito na natin tatapusin inshallah. At magkita-kita lang tayo. Inshallah sa Kalakir, Ustad. Oh. Just sa Kalakir. Oh, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.